Hello, good morning. We are here right now at Villarica Beach House. It's Rica Mabel, your Airbnb superhost. In a span of 3 years, we've managed to host over 1,000 of stays. So join me in my journey in a really maulan day as I venture through Airbnb hosting, business, and personal growth. Ayan. Nandito tayo ngayon sa Villarica Beach House and we're gonna be doing some maintenance work and I'll also be sharing with you yung mga latest updates natin right here. Para sa aming previous guests, alam namin na nakaranas po tayo ng pangmalakas ang mga brownout dito sa Lemery, Batangas. So this is actually really out of our control in the past. Ayan, kasi dahil tayo ay nandito sa province, medyo talaga, intermittent talaga, or kumbaga, since tayo ay nandito sa remote area, so medyo may times talaga na nag-intermittent fasting ang ating kuryente. Ayan, so which is why I wanna share with you all that right now, meron tayong super duper important and super happy update for you guys dahil tayo po ay meron ng generator. So after 3 years of saving and 3 years of hustling, sa wakas ay meron na tayong generator. So it means na po tayo dito sa Villarica Beach House. No brownout. Brownout all you want. Aneco, wag naman sana. Brownout all you want, electricity provider, kami ay ready at hindi na po tayo sobrang maiinitan sa houses dahil hindi na po magba-brownout dito sa Villarica. Ipakita ko sa inyo yung aming generator. So, ang generator na yan ay connected na sa lahat ng ating houses dito. So, in case na magkaroon po tayo ng mga power outage, tayo po ay handa na sa mga iyon. Kumbaga, hindi na tayo masistress, hindi na tayo sobrang maiinitan, hindi na tayo magagalit, ganyan. Kasi alam ko din po yung feeling and it's really frustrating din sa it's also a frustrating experience sa amin kasi we also want you guys to enjoy the place. Yun nga, medyo out of our control din talaga before yung ating mga power outage. So ngayon, mas meron na tayong control at mas meron na tayong power over all those electrical outages. And so one of my most happy, an update that I'm really happy about to share with you all also is meron na po tayong ceiling fan dito sa Villarica Beach House. So aside sa ceiling fan, we also installed yung ating mga exhaust fans over there because I know relate dito yung mga previous guests namin. So ang pinaka-challenge din dito sa ating Kampupot houses and also dun sa Sampaguita and sa Rosal is sobrang init. Like, when we built this place, nung na-experience naman namin yun nung una, ganyan, kumbaga hindi naman ganun kainit dito sa Lemery, Batangas. Pero this past few years, actually this year, na-observe namin na parang sobra na talaga yung init. Parang iba na yung pagka-humid dito sa Lemery, Batangas, ganyan. Kasi since dati we also frequent dito sa Villarica, nung hindi pa siya Villarica dahil originally yung Rosal House po natin is talaga namin siya rest house, ganyan. Hindi naman kami masyadong nag-electric fan doon, ganyan, kahit sa mga room, ganyan. So from time to time, ayan, ino-on namin yung aircon kasi way back, kahit naman summer, hindi sobrang init. So this past few years, na-observe namin na medyo nag-increase na lalo yung humidity, tapos para mas nagiging dry at the same time parang nagiging masyadong dry or wala masyadong hangin talaga dito sa Lemery, Batangas. So, alam namin na you guys are also looking forward for this one kasi may times talaga na medyo kulog talaga siya. And even though we provide electric fans inside the units, sometimes hindi pa din talaga siya enough. Ganyan. So,
ang nangyayari sa mga previous guests namin is nag-stay na lang sila inside the rooms, ganyan, or pumupunta na lang din talaga sila sa labas. But for me, that defeats the purpose then of having a living area kasi it's supposed to be the place where you and your family bond, ganyan. Kumbaga yan yung living area, kaya siya living area dahil nandyan dapat yung living. So dahil sobrang kulob or nagiging sobrang stagnant na ng air natin dito sa Lemery, Batangas, it has become a challenge. And we have also received multiple comments from you guys na parang sobrang kulob na talaga sa place na to. And lalo na kapag summer, na tirik yung araw, talagang kulob na kulob talaga siya. And ang nangyayari is sobrang init talaga. So minsan sa mga guests, nagpo-provide na kami ng mga 3 electric fan. Pero sometimes it's still not enough kasi parang okay, sobrang ano na talaga, kahit yung mga pawis natin and everything talagang showing to the max. Ayan, so ngayon, ang good news ko sa inyong lahat is meron na po tayong ceiling fan dito sa Villarica Beach House. So ipakita ko sa inyo, ayan. Super nakakatuwa. Sobra ako natutuwa dito sa ceiling fan. Kasi, pwede nang tumambay dito ng hindi masyadong sobrang init. Since ako pa naman is medyo pawisin din talaga ako na tao. So, right now, parang nagkaroon ako ng relief na, oh my gosh, buti talaga meron na tayong ceiling fan. Kasi parang mas makaka-relax na dito magstay. So once na inopen po natin ang lights dito sa sa ating unit is automatic na din na mag-o-open yung exhaust fan para talagang higupin niya lahat ng init ng house. And then dito naman sa ating pinaka ceiling fan is meron tayong remote na dito siya nakalagay. So pinalagay ko siya sa areas na malapit yung switches. So dito siya nakalagay katabi ng switches natin over here. And so sobrang happy ako dahil andito na to. Like finally, we are really working towards bettering the experience ng ating mga guests dito sa Villarica Beach House. Another story that I'd like to share with you guys na dahil right now nakakaranas po tayo ng rainy season dito sa Villarica Beach House. So now is the perfect time for repairs. So ganun po talaga yung ginagawa namin every rainy day. Doon nagsa-start yung mga repairs natin and maintenance sa places. Kaya ngayon, nalagyan na din natin ng ceiling fan itong Kampupot House. And then, bale, right now, since naka-notice kami na since, 'di ba, sa talaga sa mga may bahay talaga and sa mga structure, once na you build the structure, mga around 2 years or so, mag-move talaga yung niyan, yung earth. Kumbaga mag-a-adjust yung earth sa bigat ng structure. And dahil doon, unavoidable talaga na magkaroon ng mga cracks yung ating mga walls. Kasi while the structure is settling in sa ating earth, ganyan, sa ating lupa, ganyan, so mag-a-adjust din talaga siya. So, yung mga bahay natin dito sa Villarica is nagkakaroon din siya ng mga onting cracks. So, just like this one, ganyan, nagkakaroon na tayo ng mga cracks. And also, meron din tayo doon na cracks. But don't worry because that is completely normal. But, for the maintenance part natin, gagawa natin yan ng paraan. So, ipapakita ko sa inyo ngayon yung ginagawa nila sa Kampupot House 1 na inaayos na nila yung ating mga cracks.
in a few days, matatapos din natin to. And we're also gonna be doing repaint doon sa ating mga interiors. Dito, to be specific, sa Kampupot House. And then after that, we're gonna be moving sa Santan House, sa Gumamela, sa Anahaw. And then eventually, we're also gonna be, syempre, repairing and giving a facelift sa ating Rosal House and sa ating Sampaguita House para once you guys stay here, it's gonna be more comfortable. When I filmed this video, siguro mga 2 weeks ago na or almost 3 weeks ago na or 4 weeks ago na yung bagyong Karina. So, nung nangyari, nung bagyong Karina, super lahat nung ano natin dito, like yung area natin dito is medyo na wash out din talaga siya. And it's really so devastating din yung nangyari or yung effect ng bagyo sa ating plants. Kasi ang reality dito sa kapag kayo ay nakatira sa seaside is kapag babagyo talaga, papasok at papasok yung mga seawater dito sa loob. Kasi syempre, stronger yung waves, dahil stronger yung wind and everything. So what happened was, yung tubig na galing sa bagyo, yung mga seawater is pumasok dito sa loob ng ating property. And what happened is, yung mga plants natin na buhay-buhay na ganyan, sila ay namatay dahil seawater yung pinaka nag-touch sa kanila. Ipakita ko sa inyo yung nangyari dito sa may Alon restaurant na damages. So as you can see over here, medyo sunog-sunog pa yung plant natin. So medyo nakakapanghinayang lang din. Ayan, so ito din oh. Yung ibang plants natin dito is medyo yung ibang plants natin is right now medyo dead pa talaga sila. But that is completely normal dahil forces talaga siya ng nature and we can't do anything to stop it from happening. Kasi ayun, sayang lang, medyo nasasayangan lang ako sa plants kasi pinaghirapan talaga to ng ng mga lola ko i-plant, tsaka ng mga tita ko, ganyan. Pero medyo na talaga siya, medyo nakakapanghinayang na namatay talaga yung iba. But that's okay kasi buhay pa naman yung pinaka-root niya, ganyan. So, makaka-recover din itong car. Makaka-recover din, I believe. But that's okay kasi buhay naman yung pinakakatawan ng plant. So, magre-revive pa yan siya. Kumbaga, mag-heal din yung plant. So, medyo excuse lang din sa ating mga upcoming guests. Kasi medyo patay pa yung plants natin. Hindi siya dahil hindi nadiligan, okay? Medyo defensive. Hindi kasi sayang talaga yung plant. Pero hindi siya dahil hindi siya nadiligan, kundi dahil siya sa bagyo. So, it really takes time din maka-heal yung ating nature. Ayun. And then, ito talaga ang life. That's it for this video. Thank you everyone for watching this short update dito sa Villarica Beach House. If you're looking to book Villarica Beach House, yung link po natin to book is nandyan lang po sa baba sa ating description box. Or if you're gonna be watching this on Facebook, nakalagay lang po siya sa ating if you're watching from Facebook, nakalagay lang po siya sa ating profile. So you can just check it out there. And yeah, so I hope I see you soon here dito sa Villarica Beach House. Thank you all for watching. If you have questions and comments, feel free to comment it down below.